You have to feel the wind away. Ang anak mo, pupunta dito. Pero hindi mo, ikaw, very good. Maganda ulit, pinipili mo na pasok. Very good. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko ng babae. They can visit you at your time. Bigla ako nakapasok dito sa airbase na nakiusap ako kung pwedeng makausap ko personal si former President Rodrigo Duterte para mabigyan ko siya ng instructions and then makabigay din kung sino ang pwedeng pumasok at hindi pumasok. Maraming salamat. Ito po ang napanood ng buong bansa at ang tanging tanong, bakit natin isinuko ang isang kapwang Pilipino? Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama o di kaya ang iyong lolo pa, matanda na, may sakit, kinakalagkad palabas ng iyong tahanan, manunood ka ba na parang wala lang? Ganito ang nangyari ngayon. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Here we are watching as a fellow Filipino, a leader, a father, a grandfather, a man who served this country, is taken not by his own people, but by outsiders who claim the right to judge him. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama. But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of the Hague? Kung kaya ninyo itong gawin sa isang dating pangulo, sino na lang ang susunod? If they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again and again? To you, to me, to any of us. What protection can we guarantee our OFWs eking out living overseas? This is bigger than the district. This is about our dignity as Filipinos. Ngayon pa lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero paano kung mauulit? Paano kung sa susunod, di ba pinakita naman? Paano kung lalagyan ko? The Senate will seek answers and the President will be able to make sure that safeguards citizens. We are here to find the truth. Because a country that does not demand answers will always be at the mercy of those who dictate the questions. Ang justisya ay pinatatawa ng ganyan. Ay hindi justisya. Ito ay pang-akalito. Ito ay pag-control. At mga kababayan ko. Senator Bong? Nakita may rin ito. Hindi na yun. Good day, Madam Chair, distinguished colleagues, to dear citizens present in this hearing. Ang pangunahing tanong ko po sa hearing na ito, paano at bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Meron naman tayong umiiral na justisya sa bansa, meron naman tayong sariling mga batas at korte, bakit na po, Netherlands na po. Ano bang pwede pang magawa? I respect the initiative of this committee to hold the Senate inquiry. Bagamat nirespeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin, mag-hearing kahit araw-araw po. Pero ang tanong, may mabalik di pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late na hero na po. Dahil nangungulila po ang Pilipino at hindi kayang tanggapin ang nangyari sa kanya. Bilang sa mga batas, nandun ako sa NAIA nung lumang pagtanggap ng siya sa kanila Pangulong Duterte. Hindi po pinagang makasok. Kasama po po kayo mga doktor dahil may schedule, check up po siya sa mga extra, di may check records po.
Importante pa siguro sa personal dahil 8 years old ako ang dating Pangulo. Pero mukhang hindi ito na isaalang-alang po ng otoridad dahil hindi siya pinayagan na mapunta sa ospital. Hindi nadala ang kanyang mga medisina.